Kabanata 12. Ang simoy ng hangin sa Pangasinan ay may halong amoy ng tuyong dayami at alat ng dagat. Ngunit sa gabing ito, tila tumigil ang pag-iikot ng mundo sa paligid ng lumang ancestral house. Sa loob, ang matandang si Norbert, ang dating ikatlong highest board passer ng medical technology, at ang lalaking naging inspirasyon ni Lawrence upang maging doktor, ay nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Hawak niya ang isang lumang basketball na kupas na ang kulay. Ang tanging materyal na alaala ng mga hapong itinuro niya sa kanyang bunsong anak, ang sining ng pag-shoot at pag-dribble bago niya ito tuluyang inabandona. Para kay Lawrence, ang alaalang yon ay may lasa ng pusong nagdurugo. 10 taong gulang pa lamang siya nang iwan siya ni Norbert sa piling ng kanyang inang unti-unting nilalamon ng pighati. Si Lawrence ang naging sumalo sa bawat sampal, at ang dulo ng baril na itinutok sa kanyang mukha dahil sa bawat sulyap ng kanyang ina, ang nakikita nito ay ang mukha ni Norbert. Biglang huminto ang pag-ugong ng tumba-tumba. Ang mga kuliglig sa labas ay natahimik. Isang malamig na anino ang dahan-dahang humaba at naging hugis ng isang lalaking naka-surgical gown na puno ng mansa ng dugo at luha. Pa, naalala mo pa ba kung paano mag-shoot ng bola? Ang boses ni Lawrence ay tila bulong ng hangin, ngunit bawat salita ay may bigat ng 30 taong pangungulila at puot. Napatingin si Norbert sa dilim. Ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa katandaan ay nanlaki nang makita ang anyo ni Lawrence. Anak? Lawrence? Ikaw ba yan? Ang boses ng matanda ay nanginig, puno ng pagsisisi. Bakit ako pa? Bakit ako ang iniwan mo sa dilim? Lumapit ang kaluluwa ni Lawrence. Ang kanyang mukha na kamukhang-kamukha ni Norbert ay naging refleksyon ng lahat ng sakit na dinanas niya. Pinuo mo ang pangarap ko, pero winarak mo ang bata sa loob ko. Ang bawat gabing nakatitig ako sa dulo ng baril ni Mama, ikaw ang nakikita ko. Ikaw ang pumatay sa akin bago pa ako mabulag. Dahan-dahang lumutang ang lumang basketball at naging kasing bigat ng isang malaking bato. Habang nararamdaman ni Norbert ang paglapit ng kanyang anak, ang bawat medical na terminong itinuro niya rito ay naging mga itim na titik na lumutang sa hangin, pumupulupot sa kanyang leeg. Sa kabilang silid, nagising ang anak ni Norbert sa bagong pamilya na sila Lane. Nakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa sala. Dahan-dahan siyang sumilip at nanigas sa takot. Nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa tumba-tumba, namumutla at tila may kausap sa kawalan habang ang mga mata nito ay dilat na dilat. Patawad, Lawrence. Patawad, anak. Patawad! Paulit-ulit na isinisigaw ni Norbert. Ang boses ay puno ng desperasyon at hapis, hanggang sa unti-unti itong humina at maging isang maugong na buntong hininga. Doon, sa harap mismo ni Lane, nalagutan ng hininga ang matanda habang nakayakap sa kupas na bola. Nanginginig na lumapit si Lane sa bangkay ng kanyang ama. Sa tindi ng kanyang takot, napalingon siya sa bintanang katabi ng tumba-tumba. Doon, sa salamin na bahagyang namumuo ang hamog ng gabi, ay may mga titik na dahan-dahang nabuo mula sa dugo at usok. You taught me medicine, but I learned pain from you. Live in the darkness you gave me. Love, Lawrence. Napasigaw sila Lane sa kilabot. Ang mensaheng yon ang naging huling reseta ni Dr. Lawrence para sa amang naging sanhi ng kanyang unang pagkamatay. Ang paniningil sa Pangasinan ay tapos na, at ang kaluluwa ni Lawrence ay muling naglaho sa anino, dala ang pait ng nakaraan.